Maya-maya lamang po ay ilalatag ko sa inyo yung confirmation, yung lagi kong sinasabi na itong parautog na tatay ni Beyonce ay sabongero. At hindi lamang po pala basta yung ordinaryong sabong. Ito po ay sumasali pala sila ng derby. At mamaya po ay akin pong ididiscuss yan para po sa ganon ay malaman po nitong mga nagpapalipad at mga nagjijikas at nagbibigay ng sponsor ay sa sabong lang po pala na uuwi yang inyong mga palipad na yan. Ano? Dahil bago po yan, siyempre, nais ko po munang ihatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga magagandang mga subscriber, mga gwapo kong mga subscriber, mga matatalino kong mga subscriber, at mga masuswerte kong mga subscriber. Ayan po, at sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa lahat ng uri ng mga sakit. Kung para po sa inyo yung mga sakuna na yan na darating, ilipat na po dito sa mga demonyong mga antay-kalingap na ito na walang ibang ginawa kundi ang patuloy na siraan ay itong kalingap na nagbibigay lamang ng tulong sa ating mga kapwa Pilipino. Sana dyan na dumating ang dilubyo sa mga animal na ito. Ano? So, ayan po, at sana po ay makinig mabuti at wag po munang magko-comment na hindi napapanood yung buong video kasi magiging mali po yung inyong i-comment pagka hindi po ninyo napanood yung buong istorya. Kagaya po nung sinasabi ko na magbibigay ako ng pang-piyansa dito sa mga ididimanda at dinimanda na ni Kuya Bal Santos Matubang, at ganoon din magbibigay din ako ng abogado. Ayun na, bumirada na itong maraming mga bobo. Pero hindi nila pinanood muna kung ano pala ang kondisyon ko. Ano, alangan naman magbibigay ako ng ganoon na lang. Ay, sige, itong pampiyansa nyo. Ito yung abogado, no? Ano, ako bali? Diba? Hindi po ako baliw. Lahat po ng ino-offer ko dito, laging mayroong kondisyon. Ngayon, siyempre, kagaya nag-offer ako na magbibigay ako ng abogado at pangpiyansa dito sa mga animal na mga demonyong ito, ay pagka tinanggap nila, yan ay meron akong kondisyon, siyempre. At ang kondisyon ko nga po dyan, ay laslasin muna nila yung kanilang mga bayag at utin bago ko ibigay yung aking libreng abogado sa kanila at yung pampiyansa nila. Pagkatapos nilang laslasin yung kanilang utin at bayag, laslasin na nila yung mga lalamunan nila para wala ng buwisit pa sa kalingap. Yan yun. Tapos, hindi na panood ng buo nitong mga tanga, hala, bumirada na hanggang sa nagsabi, oy, Mr. Birana o Kuya Birana, mag-unsubscribe na ako sa iyo dahil magbibigay ka pala ng abogado dito sa mga antay-kalingap. Yan po yung sinasabi ko na kaya po marami sa mga Pilipino yung mahirap. Aminin na po natin na sa sobrang assume na mga matatalino itong mga Pilipino nating mga kababayan, ayun na ang hindi pa nila alam, mayroon na agad silang komento. Kaya po nandyan po yung wala pong kapag-asa na umunlad ang buhay nitong mga ito. Kaya po nananatiling mga hampas lupa at patay gutom itong mga ito dahil nga po sa ganyan. Kagaya halimbawa, nakita nyo yung thumbnail ko na magbibigay ako ng pampiyansa at saka kwan at saka abogado. Papaano pala
kung nagbase lang kayo doon sa thumbnail at saka doon sa title, yun pala, yun doon sa gitna o katapusan ng video ko, nandoon yung in-announce ko na, oy, pumunta kayo rito sa akin, bibigyan ko kayo ng tigi-tigisang mga kwintas. Di ba? So, ngayon, dahil nga tanga ka, hindi mo napanood yung announcement ko. Wala na lumampas sa iyo yung biyaya sana. Yun po yung gusto kong i-highlight sa inyo. Hindi po ako nagagalit. Ang kinagagalitan ko lang po yung inyong mga masasamang pag-uugali. Dahil dyan sa mga masasama inyong pag-uugali, hindi na kayo nakakaahon sa kahirapan dahil sa kabubuhan at katangahan ninyo. Ano ako? Kung ikaw ay nakakaintindi, magbibigay ako ng abogado dito sa is-convicts na ito, at saka ditong sa bastos na Redsin na ito, at saka dito sa isang gagong kapiso na ito, mag-isip-isip ka. Yun ang sinasabi ko. At saka hindi ako ganun. Pagka ako ay nandoon, nakapanig ako, alam ko sa sarili ko, tama ako. Ngayon kung nagkamali ako, pues, ako na ang bahala na bumanat kung sakasakali man mayroong foul na ginawa yung aking pinagtatanggol. Ganun lang kasimple yun. Kaya huwag magiging tanga. Mas nakabubuti na kung hindi mo napanood yung buong istorya, iwasan yung magko-comment. Dahil mali yung i-comment ninyo kung hindi nyo napanood yung buong video. At saka isa pa, nahihiya po ako talaga sa totoo lang. Grabe ako po yung nahihiya sa inyo. Yung mga tanga po na nagko-comment na hindi napanood ang video, hiyang-hiya po ako para sa inyo. Kasi nga po, tingnan nyo yung mga comment dyan. Ano yung sinasabi ng mga comment dyan? Palibasa mga tanga kayo, hindi nyo muna pinanood yung video ni Mr. Birana. Sana naintindihan ninyo bago kayo nag-comment. Doon po, nahihiya po ako para sa inyo. Kasi ang dami pong nakapuna sa inyo, na ang daming nakapuna yung katangahan po ninyo. Anyway, so balik na po tayo doon sa ating issue, na ito pong sinasabi ko, ganun pa man ay ito muna. Ayan po, at tama na po yun. Ngayon ay kung inyo po natatandaan ang sinasabi ko po dyan, yung pinagbintahan ng laman ng kanilang tindahan ay isinabong lang. At saka talagang sugarol po itong pusakal na sugarol po ito. Tapos yan yun, yung mga pinapakulay ninyo, yung mga pinapasend ninyo sa mga Gcash nitong inyong iniidolo, na kung pagdating ng araw mahihilo kayo, at pagdating ng araw kayo rin ang tataraido rin nito. Yung mga pinapadala ninyo napupunta lang sa sabong. Sinabi ko po kanina sa inyo, hindi lamang po basta sabong, yung basta tumaya, derby po ang sinasalihan nito. At alam niyo po ba, ang kasama po nito, yung kanyang mismong manugang. Sino ba yung manugang nito? Si Kapiso lang alam ko. Hindi pa naman niya manugang si Kapiso. Kayo naman, sobra kayong marurumi yung mga utak ninyo. Hindi pa. At kasalukuyang get to know each other muna yan. Hindi pa naman talaga sila ni Kapiso. Pero parang malapit na yata dahil wala namang hindi kinukursunada ito. Kasi nga desperado na. Sino ba naman ang magde-decide na pakisamahan niyan, kung ganyan naman
katindi yung, nako, power. Ay! Ayan po. Anyway, ito na po yung para po mayroon kayong, sabi ko nga po, hindi ko ugali ang mag-play dito ng video na may video, pero para lang po sa inyong ang tawag dito, para lang po ma-prove ninyo na totoo yung sinasabi kong sabungero ito. Ito po, mismong si Kapiso na po nagsabi, umami na po na nagderby sila ng kanyang tatay. Tatay na po niya si Biran. Tatay niya. Yung tatay ni Bian, si tatay na rin po ni Kapiso ngayon. Kaya sabi ko, parang biyanan niya si Biran. Ayan, ito Agad kami nagsabong kami ni Tatay Biran. Napasarap sa derby. Nakalimutan ko may appointment pa. Siya mismo ang nagsabi na nagsabong sila, nagderby sila. Siya mismo, ulitin natin. Para lang po sa kaalaman po ninyo. Agad kami nagsabong kami ni Tatay Biran. Napasarap sa derby. Nakalimutan ko may appointment pala ako. Derby. Hindi lang po basta sabong yon. Ang pagkakaalam ko, dahil hindi naman po ako sabongero, yung pong derby, yan po yata yung, yan na po yung malakihang pustahan yan. So baka po, yun, yung mga palipad ninyo, yung mga ginikas ninyo, yan po yung ipinagsasabong nitong biyanan ni Kapiso. Kaya ko po sinabing biyanan, at diyan narinig nyo naman, Tatay Biran. Hindi po ako yun kasi Birana po ako. Nagkataon po na yung tatay niyan, biyanan ni Kapiso, ay Biran ang apelido. Hindi po ako si Biran, Birana. Yan po, para lang po maintindihan ninyo, So, ayan po. Ngayon, mali yung sinasabi ko na yung mga ini-sponsor ninyo sa mga taong ito ay pinagsasabong lang. Ang sarap naman pala ng buhay nitong mga ito. Diba? Kayo itong kayod ng kayod dyan sa ibang bansa para lang may maibigay kayong palipad na yan. Pag nagkataon pa, may Gcash pa. At marami po tayong mga ngayon tatalakayin. Isa na nga po yan. So, doon po sa mga okay lang po yan. At doon po sa mga patuloy na magpapalipad, magbibigay ng donation at magbibigay ng limos dito sa mga pamilyang mga ito na walang ginawa kundi magparautog at pagsabong, dagdagan nyo pa po yung inyong mga palipad, para po lalong mas maganda yung magiging buhay nitong mga ito. Tapos kayo na nagbibigay, kayo yung magiging hampas lupa at patay gutom. Yan po yan. Dito naman po tayo sa pangalawang topic. Mayroon lang din po akong ipaparinig sa inyo. Pero hindi na po video, paparinig ko lang sa inyo. At kontrolin nyo po yung inyong mga dugo, na huwag umakyat sa inyong mga ulo. Dahil ito pong susunod na tatalakayin ko at ipaparinig ko sa inyo, aywan ko kung hindi umakyat yung dugo sa ulo ninyo. Dahil sa kabastusan nitong Kapiso na ito. Samantalang ang galing-galing nito magtatapang-tapangan, pero nagkaigit-igit naman ang gago. Ito na. Mangingilabot kayo dito. Ito na. Yung Kalinga Foundation nyo, ginagamit nyo sa sa pang-front lang yung mga beneficiary nyo. Ari, debate. Kahit ikaw, magsama pa kayong mag-ama. Debate tayo, Ayan po. Naghahamon ng debate.
At ano kaya ang hinahamon po nito si Kuya Bal Santos Matubang at saka si Rab, ano ang hinahamon nito? Kapiso, ano kaya kung ako na maghamon sa iyo? Sana tanggapin mo itong hamon ko. Ano kaya kung magbasagan tayo ng mukha? Ano? Magbasagan tayo ng mukha. Sigurado lamang na yung mukha mo kasi yung lamang mo mayroong kang panangga na gabuldoser ng ngipin kalalaki. Ako, ang kinis nitong mukha ko. Samantalang yung mukha mo, inilalakon yan, parang adobe yan, kagaspang. Maliban dyan, mayroong kang mouthpiece na kasing lalaki ng ngipin ng, ewan ko kung ano pa, kung mayroon pang mas malaki sa bulldozer, yung ngipin mo. So, ibig sabihin, mas lamang ka. Dito talagang mapag binasag mo itong mukha ko, panalong-panalo ka. Pero pag ako ang bumasag sa mukha mo, wala akong panalo. Talo pa rin ako, alam kung bakit. Kasi talagang namang sira na yung mukha mo. Wala na akong sisirain eh. Pwede kong basagin, pero wala na akong sisirain sa mukha mo. Dahil sirang-sira na yung mukha mo. Ganun pa man. Ay, ilalaban ko pa rin itong mukha ko na kasing kinis ng kasing kinis ng yung bang tawag dito, yung pagong ng prinsesa. Yan po yan. So, ibig sabihin, panalo ka pag nabasag mo yung mukha ko. Okay? So, yan ang hamon ko. Itong hinahamon mo, si Kuya Bal Santos Matubang at saka itong si Rab, hindi ka papatulan yan. Yung diba-debate na sinasabi mo. Una, bakit naman nila isasakripisyo yung Kalinga Foundation para makipagdebate sa iyo at wala namang dapat idebate sa Kalinga Foundation? Kaya nga, ako na ang sasalo. Never, hindi ko niyan, hindi mga abusadong tao itong Matubang. Ngayon, kasi ang sinasabi ko naman dito sa inyo, sa Pulyan, na kapag kagago ang kausap ko, mas gago ako. Kapag ka-criminal ang kausap ko, mas criminal ako. Kung siga ang kausap ko, bantayan mo, mas siga ako, kaya kong sunugin ang kaluluwa mo. Ganun lang. Imagine na dito, grabe, talagang nakakapag-init lang po talaga ng ulo. Akala mo kung sinong magaling na nakipaghamon sa debate. Maging itong si Sakalam. Ay, Sakalam, ha? Pagka gumagawa ka ng video, huwag mong itututok sa camera yung mukha mo. Kasi napapaghalatang mayroon kang sakit. Mayroon kang sakit na yung bang hydrocephalus. Yung lumalaki ang ulo. Ikaw yan, Sakalam. Kaya, advice ko lang sa iyo na kapag gumawa ka ng video, ilayo-layo mo yung mukha mo. Kasi ang pangit. Ang laki ng mukha mo, ang liit ng utak mo. Yun lang yun. Ganon din dito sa ito sa mga animal na ito. Ito lalo na yung buwan. Nagago. At ito Yung Kalinga Foundation nyo, ginagamit nyo sa sa pang-front lang, yung mga beneficiary nyo. Hari, debate. Kahit ikaw, magsama pa kayong mag-ama. Debate tayo, magtulong na kayo mag-ama. Debate. Prinsipe and Hari versus Pisot. Sige nga. Grabe. Akala mo kung sinong matalino itong gunggong na ito. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa man kami nagtatagpo nito, mayroon na pong plies na nakahanda doon sa kutsi ko.
Dahil kapag ka nag-cross ang landas namin nito, sabi ko naman sa inyo, bubunutin ko isa-isa ang gabuldoser kalaki na ngipin nito na walang anesthesia. Kaya bang nitong gagon to? O ano, magpasabi ka lang. Kahit anong laban. Kung saan ka kumbinyente. Kung kumbinyente ka sa kamao, tatapatan ko ng kamao. Kung kumbinyenta ka doon sa ganyanan, pagbibigyan kita. Kung saan ka kumbinyente, bibigay ko yung gusto mo. Kung kumbinyente ka, ako, sabi ko, lahat ng laban ko, 10 segundo lang ang binibigay ko. 10 segundo lang. Hindi ko na pinagtatagal yan. Kahit pa may hawak kang anong klaseng armas ang hawakan mo, ako walang hawak na armas. Okay? Pero, pag hindi ko nilagot ang hininga mo sa loob lamang ng 10 segundo, hindi 10 minuto ha, matagal na yung 10 minuto. 10 segundo lang ang ibibigay ko sa iyo. Pagka hindi ko nalagot ang hininga mo, talo ako. Kahit sino sa inyo, ganun lang yun. Yan, sina Dr. Wakwak na yan. Redsin na yan. Kahit magsama kayong 3. 10 segundo lang ang ibibigay ko sa inyo. Lalagutin ko ang hininga ninyo. Kaya yabang kasi ninyo. Una, pag nilagot ko naman yung mga hininga ninyo, wala akong pananagutan sa inyo dahil hindi ko kayo hinawakan kahit ano. Hindi ko hahawakan kayo, hindi ko kayo mahawakan, pero kayang-kaya ko 10 segundo lagutin ang hininga ninyo. Sige nga, kayong 3, mag-usap. Anong mako ninyo? Hindi kayo sisikat. Kapag kasi Kuya Bal Santos Matubang ang inyong hahamunin at saka itong si Rab, hindi kayo sisikat. Alam niyo kung bakit? Hindi pumapatol yan sa mga gonggong at mga hunghang na tao. Kaya ako na lang ang kwan. Ako na lang ang kukon sa inyo. Ako na lang ang ano to. Tatanggap sa hamon mo. Total, ikaw naghahamon eh. Kukunin ko lang yung hamon mo. Ikukul ko lang yung hamon mo. Huwag si Kuya Bal Santos Matubang ang hamunin mo at saka si Rab. Ako ang hamunin mo. Grabe, ito napanood ko kanina eh. Grabe. So, alam na ninyo ha, yung mga patuloy na nagpapalipad at nagbibigay, nag-i-sponsor dito sa mga gunggong na pamilyang to. Alam nyo na kung saan napupunta yung inyong tinutulong. Sa kabila niyan, kayo ang bigay ng mga gunggong kayo ngayon ang maghihirap dahil dyan sa pagbibigay ninyo. Sila ang pinaalwan ninyo. Ipinatatalo lang sa sabong yung pinaghirapan ninyo. Yan lang masabi ko sa inyo. At bago ako magwakas, kanina po habang nag-i-scroll ako, ay nakita ko po yung live ni Hayat. Yung Hayat Mix Vlog. Napakomment ako. Sabi ko,
Ano na sabi kong ganyan? Bakit pagka ano yung buong pan ko, ano ba yung kinumin ko na sabi ko, bakit hindi nagbabago ka kuya, itsura mo mukhang aswang ka pa rin? Sabi ko, naku, galit na galit ang gaga. Galit na galit. At saka sabi ko, yung tinggil mo, crispy na. Galit na galit lalo. Ha? Alam mo, binalikan ako. Ang sabi sa akin, ikaw, Birana, napapaisip ako sa iyo. Sabi ko, ang sinasabi mo, 177 years old mo na. So ngayon, kung 177 years old mo na, sigurado ako, wala na. Nakatungo na yang iyong kargada. Yan ang sabi sa yun ang sabi niya. Ngayon, hindi talaga ako mapakali. At tumitigas pa ba yan sa 177 years old mo? Yun ang tanong sa akin. Siyempre, sabi ko, hindi ko na sinagot yon dahil unang-una ay sino ba naman yung 177 years old? Yun yung 60, 70, 75. Wala na. Nakatungo na yung ari-arian. Ano pa kayo yung 177 years old ko? Pero! Yan. May pero. Lagi tayo may pero dito. Kung halimbawa naman, ay kasi talagang ang sinasabi nito, gustong raw talaga niyang malaman at matikman ako. Sabi niya, talagang gigil na gigil itong tatlo na ito, si Hayat, si Sil PH, at saka yung si Glo. Talagang gigil na gigil, parang asong ulol na naglalaway sa akin. So, ang gusto talaga nila, matikman ako. Pero ang sinasabi nga nito, si Hayat, wala na. Nakadapa na. Nakatungo na raw, hindi na raw kanyan, hindi na raw gumaganyan, kundi nakadapa na lang diyan. Ngayon, ikaw kasi ang ikaw ang gusto mo kasi ikaw ang tirahin ko ay hindi nga pwede, Hayat. Una, ikaw yung nakikita ko sa camera na para bang 3 taon na, 4 taon na hindi ka pa rin naliligo. Ganon ang tingin ko sa'yo. Siguro ang bantot itong gaganto. Matanda na ito. Yes, yan. Hayat, Selfie, at saka yung Siglo. Parang mga hindi naliligo itong mga ito. Talagang hindi naliligo. Ayan. So, ibig sabihin, maantot ito. Papaano mo pa mapapatigas yung ari-arian ko kung ganyan? Ngayon, ang hamon ko na lang, para lang kasi gustong-gusto mo na gustong-gusto mo talagang patunayan talaga kung tumitigas pa ba. Siguro naman kung mayroon kang pamangkin, kasi walang anak ito kasi ang sinasabi niya, wala daw bata na dumaan sa kanyang pukingking. Pero marami daw pututoy ang pumasok sa kanyang tinggil. Ayan. Yes, yan may sabi niyan. Hindi ako. So, ibig sabihin walang anak ito. Baka kung mayroon kang pamangkin or kahit na sinong kamag-anak na at least yung mga bata pa, yung hindi kasing mukha mong aswang, ipatira mo sa akin para malaman mo kung gaano pa katigas ito. Kasi, talagang napapasil sila sa 177 years old ko, baka raw nakaganyan na lang daw, ay ayaw na raw ganyan. So, yun, baka lang sabi ko, na kung mayroon kang kamag-anak na pwedeng ipatira sa akin, kasi kausapin mo at tirahin natin, hindi ako ang may sabi na maraming pumasok na utin sa iyong tinggil. Ikaw mismo. Ayan ito Tika.
Yan. Ayan na. Ang pukingking ko dahil walang bata lumabas. Bilat ko ay para lang na disgrasya ng mga pututoy. Ulit. Hindi sira ang pukingking ko dahil walang bata lumabas. Bilat ko ay para lang na disgrasya ng mga pututoy. Ayan. Kaya, huwag po kayong magagalit itong mga sa humahanga or tagasunod nitong si Hayat. Huwag kayong magagalit sa akin na sabihin yung bastos ako. Dahil hindi sa akin nanggaling na marami daw utin ang pumasok sa kanyang pukingking. Siya mismo ang may sabi. Tapos ngayon pinagnanasaan pa ako nitong tatlong mga amoy lupa na mga matatanda na ito na amoy asupre. Itong si Hayat, Silpiits, at saka itong si Glo. Mga amoy asupre na po ito. Kaya nga po pagkakanyan, pansinin po ninyo, pag hindi po totoo itong sinasabi ko, sabihin yung sinungaling ako. Pumunta po kayo sa kanila. Nasa hagdanan pa lang kayo kung may hagdanan. Pero kung walang hagdanan, nasa pintuan pa lang kayo ng bahay nila, nangangamoy katingko. Yung mga matatandang yun. Yan po yan. Yan po yan. Amoy katingko na po yan. Plus amoy amoy St. Peter. Amoy St. Peter na po yan mga yan. So yan po at hanggang dito naman po siguro at sa ibang pagkakataon na lang, pinakita ko lang po na pinatotohanan lang ni Kapiso na talagang sugarol itong kanyang biyanan. Kasi, kaya ko inassume na biyanan niya kasi ang tatay niya, Tatay Birandaw ang tawag niya. At saka Nanay Hansel. So, ibig sabihin, aba, nanay niya, biyanan na niya. Oh, yan. At saka, yung paghahamon nito, dito kay Kuya Bal Santos Matubang at dito kay Rab. Sa lahat pang maghahamon, dito sa mag-ama, tigilan nyo na. Ako ang hamunin nyo para magkatuluyan tayo. Maraming salamat po. At dito po sa lahat ng aking mga subscriber na mga magaganda, gwapo at mga matatalino, aba, hindi lamang po ang pagsasabi ko ng mahal na mahal ko kayo, kundi pinagdarasal ko rin po na sana ibaba na ng ating Panginoon yung madalas niyong naririnig sa akin na swerteng walang katapusan. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.